So yung speedboat na yan ang ginamit ng mga Chinese nationals na nagtangkang magpuslit ng droga dito po sa Pilipinas. Magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan, at tama nga po kayo nang nakikita sa kasalukuyan ay nandito na po tayo ulit sa Pinagbayanan. Nakabalik na tayo at ngayon ay ipapakita ko po sa inyo kung ano na yung mga ginagawa para doon sa ating ipapatayo na tahanan ng mga estudyante. So ngayon ipakita ko lang po muna sa inyo yung ating pinagawa na mga hollow blocks. So kung natatandaan po ninyo, sinabi ko nga po na inas ko yung pinsan ko na siya yung simula nung pagpapagawa po nung ating septic tank. So kasama po doon yung pagbili natin ng materyales na kagaya po ng semento, steel bar, tapos nagpabili na din po tayo ng hose na para naman dun sa tubig nung tahanan. Ngayon pagkatapos po na makabili noong mga semento na galing sa Abra de Ilog, sa kabilang bayan po yan po ay pinahalo blocks po nung pinsan ko. And ngayon nga po ipakita ko po sa inyo, ayan. So yan po yung total nung dami ng pinahalo blocks natin. Yan po ay 10 bags ng simento na ipinahalo blocks dun sa taga rito din. And then maganda po yung ginawa nila kasi dito na nila mismo ginawa sa lupa na to, kasi nga para hindi nahahakutin. And dito po kasi okay naman na kumuha ng mga buhangin dito sa malapit, kasi nga yung kung makita ninyo po yon, yung parang dumadagdag na parang nagiging sandbar, yan po yung nawawash away din pagdating ng ibang panahon. So dun po sila kumukuha. And then so yan po, nagawa na po yung lahat ng mga hollow blocks na siya po natin gagamitin para naman dun sa pag-asinta nung gilid nung ating septic tank. Tapos punta po tayo dito banda. So kung nakikita po ninyo itong hose na ito, itong kulay blue na hose naman, yan po yung ating pinabili din dun sa Abra de Ilog. So ang gagawin po kasi natin dito sa hose na to ay itatap natin dun sa source ng tubig dun sa kabila, dyan po sa bahay ng tiyahin ko, ng pinsan ko. So ayan po yung gagamitin natin papunta naman dito sa tahanan. And then kung maglalakad po tayo dito papunta, natagpo na, kung matandaan ninyo po, meron po tayong minarkahan ng tali, ano po yung perimeter ng bahay, at ganun din minarkahan din natin yung paghuhukayan ng septic tank. So meron pong sa kasalukuyan ay dalawa na naghuhukay noong ating ipapagawang septic tank. Ayan. So kung mapansin po ninyo, mga ano po yan, buhangin. Ayan, buhangin po kasi yung ano. So yan, meron naman po tayong marka dyan ng kung alin yung area na kailangang hukayan. So yan, nagsisimula na po sila. Hindi po siya ganun ka hirap naman anuhin, kaya lang ang kailangan po kasi dyan pagka hukay dapat talaga na madiretso na siya, madiretso semento na siya, kasi gumuguho yan. Malambot po kasi yung lupa dito sa area nito kasi parang ang buhangin. Kung makita ninyo may mga ugat-ugat lang ng mga puno, pero yan po ay pag hindi agad sinemento, yan po ay babalik ulit dun sa ilalim. So kumbaga guguho po yan ulit sa ilalim. Kaya naman siniguro po natin na yung mga hollow blocks, yung pangsisemento is nandyan na. Yung another 10 bags po ng semento ay doon naman sa bahay ng pinsan ko, kasi nga yun naman yung gagamitin natin para dun sa pag-hollow blocks, yung ipapalaman po dun sa mga space ng hollow blocks, saka yung bubuo nung mga wall nung septic tank. Ganun din yung para sa flooring, kasama na po yun doon, yung 10 bags po ng cement. So
Yan po ay ngayon pa lang na araw na ito kasi nga medyo na ano din pala, nagkaroon po ng pagkaantala kasi dun sa availability ng gumagawa nitong hollow blocks dahil marami din pong iba na nagpapagawa ng ano dito, ng bahay. Kaya medyo natagalan po pala yung ano, pag-finish nito. Saka isa pa, syempre, pinatuyo pa din yung mga hollow blocks po na yan. Ayun. So, sa mga susunod na araw, and ang target po natin ay dapat bukas may start na mailagay ang mga hollow blocks na yan para bago po tayo umuwi sandali ng Talawtaw, eh yan po eh nakaano na din, naka-setup na. Kasi sa mga susunod na araw po, hindi po ako makakapag ano ng dire-diretso dahil meron po akong kasal na kailangang atinan din dun sa Talawtaw kasi dalawa dun sa pamangkin ko yung ikakasal, tapos dun sa isa eh ninong pa ako. So kumbaga pupunta tayo dito, uuwi, pupunta, uuwi. So balik-balik po yung gagawin natin. And fortunately, sa ngayon hindi na po ganoon kalakas yung ano, hindi na ganoon kalakas yung dagat, yung alon, hindi na ganoon kalaki yung alon ngayon. Ngayong araw din po kasi ay pupunta naman ako doon naman sa kabilang sitio, which is yun po yung sitio Agbalite, na meron po tayong kakausapin doon na potential Little Pugong. So, na-share po kasi sa akin nung isang taga roon sa kabilang sitio na meron daw po doong estudyante na marunong at talagang masikap sa pag-aaral. Tumatawid rin ng bayan. Tumatawid rin po ng bayan ng paluan para lang makapag-aral. Kaya lang, sadyang nahihirapan daw po pagdating sa aspetong pinansyal. So, kumbaga, palaging pumapasok, oo, pero pagka yung merong mga sibuyas na nagpapakuha, so naggaganon siya, nagtatanim, nag-ano na sibuyas, saka kung ano yung mga pwedeng gawin na trabaho, yun yung ginagawa niya kasi nga, kailangan niyang masuportahan naman yung kanyang pag-aaral. Pero yun po ay sabi ay talagang masikap naman, kaya yun po yung isa sa sasadyain din natin doon naman sa kabilang sitio. Maya maya lamang po kami ay paalis na rin, mga in 30 minutes time paalis na rin kami para pumunta po kami doon sa kabilang sitio. Ayan po, so i-share ko na din po sa inyo yung ano, yung resibo nung ating mga pinamili. Yun nga po, bali bumili po tayo ng semento, and then yung hose, yung steel bar, saka yung GI wire na pang ano, anong tawag doon? Pantali ng bakal. So ang total po nung ating pinamili, yung materials na yun ay 8,270. Ayan, pakita ko po sa inyo yung resibo. Tapos bukod po doon ay merong charge. Kasi matandaan nyo po, sinend ko po kasi yun via GCash doon sa papunta po doon sa kabilang ano, sa kabilang bayan, doon sa Abradilog. So, meron pong charge sa pag-claim ng GCash na 10,000, which is equivalent to 200 pesos po. Kasi parang 20 pesos yata per 1,000 pesos. Kaya 200 pesos po yung charge. Tapos, meron pong ayan, yung sa pamasahe, yung sa gasolina, and then yung plastic na ginamit, saka yung yung pagbubuhat. So yun po yung kasama dun sa mga gastos natin. At saka syempre yung atin pong binayad dun sa may-ari po ng bangka na siyang nagdala po ng mga materyales papunta dito. And then kasama din po doon yung namang pagpapagawa po natin ng hollow blocks. So bali in total po isi-share ko kung magkano na yung naging total ng expenses natin dun sa mga naunang gastos, naunang materyales na ating pinagawa. Kasi syempre, halimbawa po yung ginagawa natin ngayon na pagpapahukay ng septic tank. Yan, titingnan po natin kung ilang araw, kung aabutin ba yan ng 2 or 3 days bago matapos yung paghukay. And then, isi-share ko po sa inyo kung magkano yung ating binayaran naman sa labor para din doon sa pagpapahukay po noong septic tank. Ayan. So, basta every now and then, isi-share ko po sa inyo yung mga expenses na atin pong nagagastos para nang sa ganun makita din po ninyo na
kung eto na yung total na na-receive natin na sponsorship, and then ililess lang po natin yung mga ginagastos natin para dun sa mga materyales saka para dun sa labor nung ating pinapagawa po na proyekto. Ngayon nga po ay sandali muna tayong aalis ng Pinagbayanan dahil tayo naman po ay pupunta doon sa kabilang sitio na ang tawag naman po doon ay Sitio Agbalite. Doon po ay meron po tayong isang kakausapin na estudyante na sa pagkakaalam ko po ay isang marunong din na estudyante at nagsisikap sa kanyang pag-aaral. Kaya naman po tara at samahan niyo po kami ngayong araw sa kabilang sitio. Let's go! So ayan. Ayan po Pinagbayanan. Ayan. So hindi pa po ako nagpalit ng damit kasi doon na lang ako makikiligo sa kabilang sitio kasi nga baka mabasa pa rin kami. So para hindi naman doble-doble yung yung gagamit ko na damit. Ayan ako. Kaya na. Ha? Kaya na. So biyahe muna po ulit tayo. Saan? So another sitio naman po ng Mindoro yung inyong mararating. Kasi share ko po sa inyo kung gaano kaganda yung view doon. Dahil for sure matutuwa din po kayo. Kasi maganda rin po doon. Ayan o. So yan po yung Pinagbayanan. Itong parang nagiging sandbar na yan po. Pagkatapos po ng ng Mayo, nawawala na din po yan. Bumabalik po dun sa sa Pampang yung laki ng tubig. Namatay. Ayan po yung ating makina. Jogging pants, ha? Hindi, ayun na. Mga gaano katagal yung biyahe natin? Mga gaano katagal? Ngayon? Hindi naman. Walang 30 minutes na? Wala. Mga po siguro, mga 20 minutes na biyahe po yung gagawin natin bago tayo makarating dun sa kabilang sitio, yung Sitio Agbalite.
kababayan, yan, speedboat na yan, yan po yung naglalaman ng mga Chinese nationals na nagtangkang magpuslit ng droga dito sa Pilipinas. Yan, eto mismo, eto. Lapit-lapit nga tayo ng konti na po. Ayan o. Eto mismo, yung speedboat na yan. May bato yata din. Yan po. So yung speedboat na yan, ang ginamit ng mga Chinese nationals na nagtangkang magpuslit ng droga dito po sa Pilipinas. At yan, dito po sila napadpad. Nasira po kasi ang speedboat na yan, kaya yung mga droga na tinatangkasan na nilang pinuslit ay nakuha ng PIDEA. Yan po yun, yan mismo. Grabe, dito sila pumadpad. Yan po yung dahilan kung bakit nagkaroon din ng takot yung mga tao na taga rito, na dun nga sa pangyayari na yan, marami po ang naapektuhan, lalo yung mga estudyante nga. Parang natakot na sila minsan kasi nga parang ang daming PIDEA na napunta dun sa lugar, which is not normal para sa kanila, lalo dun sa mga mag-aaral. Kaya nagkaroon ng takot din sa kanila nung mga panahon na yun. Yan po ay nangyari, I think mahigit isang buwan pa lang yata, no? Or 2 months pa, less than 2 months na nangyari po yan. Pero ayan, hanggang ngayon nandyan pa po yung sasakyan na yan. Yan po yung ginamit nila. Malapit lang po yan dito sa pupuntahan natin na Sitio Agbalite. Ito po yung Sitio Agbalite na pupuntahan po natin. Ito naman po mga kababayan, yung tinatawag na Sitio Agbalite. Ayan, so nandito na po tayo ngayon sa Sitio Agbalite naman. Yeah. Ayan. Buti po ngayon medyo kalma. So hindi masyadong hirapin na magano ngayon na magano ng bangka. Hindi po kagaya pagka yung normal na yung madalas po kasi malalakas dito. Tapos dahil nga po puro bato, ayan. Kung makita ninyo, puro bato po yung dito, dalampasigan. Normally dahil pagka malakas po, mahirap pong magano dito. Mahirap magano ng bangka. Mahirap pumundo yung bangka. Ayan, so ito po ang Sitio Agbalite naman. So diba, iba na naman po yung nito. Dito naman puro bato naman, ha? Ah. Ha? Ah. Natandaan nyo po nung meron na po akong isang Mayday actually na nandito din ako sa sitio na to. I think yun yung nag 50,000 subscribers po ako sa YouTube. Nandito po ako nun sa lugar na to, sa Sitio Agbalite. Ba? Ah, ayan, so meron po kasi akong isang pinsan na dito din nakatira. So, ayan. Pakita ko po sa inyo. Ayan. Ang ganda dito. Grabe. Ayan.
So, nandito na po tayo. May ginagawa sila. Ano yun, kuya? Para sa upuan? Sa simbahan? Oh. Ayan, yung pinsan ko po kasi na yan ay magaling siyang gumawa ng mga furnitures. Ayun, kung makita niyo yung mga kahoy na yan. Yan naman po ay upuan na para dun sa simbahan. So, isa po dyan sa mga upuan na yan ay yung i-donate po natin sa simbahan din sa Talawtaw. Ayan. Kada ko yung nasa Talawtaw ka. So yan po mga kababayan, nanggaling po kami dun sa kabilang sitio. Nag-mission din. May kinausap po tayo doon na estudyante. So ngayon po ay hapon na. Titingnan po natin, bibisitahin natin kung gaano na lalim yung nahukay nila kuya dito sa tangkay. Tingnan natin. Ano, mukhang malalim na din po yung nahukay nila. Pero medyo malikabok. Kasi nga po ay buhangin yung hinuhukay nila. Tingnan po natin kung gaano nakalalim. Kasi yung target po natin dyan ay 2 meters na lalim. Kumusta kayo dyan? Okay naman kayo? Titipag eh. Na nakaguho? Ayan po. So, yung challenge po dyan ay kapag kayong hinuhukay, naguho po yung buhangin. Kaya dapat talaga dire-diretso po yung magiging yan. Yung magiging asinta ng hollow blocks. Dami ugat ng ugat po ng mga punong nyug. Ayan. Ay! Naguho. Umuguho yung lupa po pagka yung palalim na ng palalim.